Nasa tanggapan na rin ni House Speaker Bogie D ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nauna nang sinabi ng kampo ng bise na sasagutin nila ang mga reklamo sa tamang panahon, alinsunod sa konstitusyon. Ang mga batayan ng ika-4 na impeachment complaint laban sa bise sa balitang hatid ni Mariz Umali. Wala pang 24 oras mula nang ihain ng isang attorney Nathaniel Cabrera ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na i-transmit na ito ng House Secretary General sa tanggapan ni House Speaker Bogie D. Inendorso ito ni House Committee on Human Rights Chairman Benny Abante at Deputy Speaker Paulo Ortega V. Kabilang sa mga paratang ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery at iba pang high crimes. Para ito sa umano'y maling paggamit ng mahigit 612 million pesos na confidential funds, pagbanta umano ng bise na ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos at iba pa. Ayon sa reklamo, ilang bank accounts, mga ari-arian at malalaking transaksyon ang hindi umano ganap na naideklara sa mga SALN ni Duterte na nagbubukas ng tanong kung tama nga ba ang naideklara niyang net worth. Binanggit din sa reklamo ang sinumpang salaysay ng umano'y bagman ni Duterte na si Ramil Madriaga na nagkwento tungkol sa paghahatid daw niya ng milyon-milyong piso na nakalagay sa mga duffel bag matapos ang encashment ng confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President at Department of Education. This might be the smoking gun because Ramil Madriaga is quite close to the former president and the vice president. Hindi lang yan, kundi Ramil Madriaga is actually a very educated person, no? Ginawa siyang hindi lamang bodyguard ni Vice President Sara, but talagang ginawa siyang leader. Sa ilalim ng konstitusyon, ang Kamara ang maeksklusibong kapangyarihan na simulan ng proseso ng impeachment. Kung makakakuha ng sapat na boto na 1/3 ng mga kongresista, may papasa ito sa Senado na uupong impeachment court. Sa kasalukuyan, ang 4 na complaints ay nakabimbim pa sa Office of the Speaker. May 10 session days ang opisina ni Speaker D para isama ang mga reklamo sa Order of Business ng plenaryo. Ire-refer ang mga ito sa House Committee on Justice. Hinihinga namin ng pahayag si Vice President Duterte kaugnay ng mga reklamo laban sa kanya. Tila nagpaalala naman ang palasyo sa mga kongresista na posibleng mabago ang paninindigan sa impeachment kasunod ng anunsyo ng bise na tatakbo siya sa pagkapangulo. Hindi naman po siguro sila ganon kaduwag para lang matakot dahil nagdeklara lang ang isang tao na siya tatakbo sa pagkapresidente. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa unang pagkakataon, nagpaunlak ng eksklusibong panayam sa GMA Integrated News ang Kapuso star na si Rian Ramos. Well, honestly, syempre, sino ba naman matutuwa? And I can say, yes, it's in a way stressful, pero I'm also quite confident na the truth will set us free. First time nagsalita ni Rian simula nang pumutok ang kontrobersyang kinakaharap niya at ng kaibigan at kapwa kapuso na si Michelle D. Nung kumustahin ko siya sa isang exclusive interview, aminado si Rian na stressful sa kanya ang mga nagdaang linggo. Umaasa siya na lalabas din sa huli ang katotohanan. Thankful si Rian sa pagkilala bilang TV Actress of the Year sa the 11th Platinum Stallion National Media Awards 2026 para sa Encantadia Chronicles Sangre. Patunay raw yan na mas napapansin ang kanyang passion sa kanyang craft. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Attorney Melvin Matibag bilang bagong direktor ng National Bureau of Investigation. Kapalit siya ni retired Judge Jaime Santiago na nag-resign noong August 2025. Ayon sa Malacanang, mapagkakatiwalaan at may kakayahan si Matibag na magsilbi sa gobyerno. Si Matibag ay naging cabinet secretary noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naging Secretary General din siya sa partido ni Duterte na PDP Laban mula 2021 hanggang 2023. Tumanggi muna magbigay ng pahayag si Matibag kaugnay sa kanyang bagong posisyon. Ulikam ang unti-unting pagbigay ng kalsadang yan sa barangay Kiokmay sa Laak, Davao de Oro. Napaatras tuloy ang isang motoristang daraan sana roon. Kasunod po nito ay rumagasa naman ang tubig sa naputol na bahagi ng kalsada.
Ayon sa uploader, may culvert doon o daanan ng tubig. Ilang araw na raw may soil erosion sa lugar dahil sa pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, apektado ng easterlies at shear line ang Davao Region nitong mga nakaraang araw. Pinayuhan na raw ng mga otoridad ang mga residente na dumaan muna sa alternatibong ruta na ayon sa uploader ay mas malayo. International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Humiling uli sa International Criminal Court ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na payagan silang magdagdag ng mga ebidensya. Batay sa ICC document ng hiling ng defense team ni Duterte, may 108 items silang naisisama bilang ebidensya. Mahalaga raw ito para sa kasong Crimes Against Humanity ni Duterte at naaayon sa kanilang argumento sa Confirmation of Charges hearing simula sa Lunes, February 23. Karamihan daw sa mga ito ay transcript at translation ng audio-video materials. Tiniyak nilang hindi ito magdudulot ng anumang unfair prejudice. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao hatid ng GMA Regional TV. Patay ng makuryente ang isang lalaki sa Bacolod City. Cecil, paano yan nangyari? Rafi, magkakabit sana ng insulator ang lalaki at kanyang kasama sa bubong ng isang bahay sa Barangay Vista Alegre. Kwento ng kasama ng nasawi, hinangin ang hawak na insulator ng lalaki at dumikit yon sa main line ng kuryente. Dead on arrival sa ospital ang lalaki habang nagtamo ng paso sa kamay ang kanyang kasama. Ayon sa pulisya, walang suot na protective gear ang dalawa. Wala pang pahayag ang kaanak ng nasawi. Patay sa pamamaril ang isang magsasaka sa Binalbagan, Negros Occidental. Ayon sa pulisya, nangyari ang pamamaril habang nagkakarga ng 6 tubo ang biktima. Tinamaan din at nagtamo ng sugat ang isa niyang tauhan. Inako ng isang grupong iniugnay sa New People's Army ang pag-atake. Anila, intelligence operative o asset ng militar ang pinaslang nilang magsasaka. Nananawagan ang Binalbagan Pulis sa publiko na makipagtulungan para matukoy ang mga namaril. Kaugnay sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte at hamon kay dating USEC Bersamin na magsalita sa text messages umano nila ni PBBM tungkol sa kickback daw sa flood control projects, kausapin natin si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Irice. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hi, Rafi. Good morning. Good morning pa. Opo. Ano man sasabi niyo po sa pagdeklara ni Vice President Sara Duterte ng kanyang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections sa gitna ng 4 na impeachment complaints laban po sa kanya? Tingin ko po ito ay estratehiya ni Vice President Sara Duterte upang sa ganon makita niya kung ano yung magiging reaksyon ng mga congressman. Parang sinasabi niya, nung nakaraan, in-impeach niyo ko, ngayon, baka pa sakaling mapatawad ko kayo, pero pagka pumirma kayo uli ngayon at ako'y nakalusot dito, wala nang patawaran. At yan yung parang pressure yan sa mga kinatawan ng Kongreso kung sila ay pipirma o hindi dun sa impeachment. Sa ngayon po ba may nararamdaman na kayong epekto dyan po sa Kamara? Siyempre kasi, for example, sa mga lugar na talagang may hatak si Vice President Sara, for example in Mindanao, na kung saan napakataas ng kanyang ratings, siyempre magdadalawang isip kinatawan sa Mindanao dahil siyempre iniisip rin nila yung kanilang political survival sa 20. Pero masasabi niyo po bang napakaaga ba para sa mga ganitong anunsyo o perfect timing ito sa gitna nga ng mga isyong kinakaharap ng Vice Presidente? Gaya ng sinabi ko, ito ay strategy niya. At pangalawa, para masabi niya siguro na siya yung opposition sa Marcos administration. Sa inyo pong naging panayam kamakailan, sinabi niyong si dating Vice President Leni Robredo, yung pinakamalakas na pwedeng makalaban ni Vice President Sara Duterte. Makikita po sa rin ni Pangulong Marcos bukas. Ano pong inaasahan niyong mapag-uusapan kaya nila? Para sa akin po, si Vice President Leni Robredo, yung pinakamalakas na kandidato sa 2028, kahit na mataas ang ratings ni Vice President Sara ngayon. Bakit? Kasi po, siya yung walang issue ng corruption. Hindi po tulad ng Marcos administration,
Kasi po magkasama naman talaga si President Marcos at si VP Sara. Nangako sila sa mga Pilipino na paunlarin nila ang bansa sa pamagitan ng pagkakaisa, unity. Ano po nangyari? Away na, nakaw pa. Kaya po, magkasama sila. Pareho silang hindi nakatupad sa kanilang mga pangako sa mga Pilipino. Kaya dapat po hindi makakabit si Vice President Leni Robredo o Mayor Leni Robredo sa kanila man. Dahil ngayon po, walang issue ng korupsyon at yan yung pinakamalaking issue sa 2028 election. So sa palagay niyo po makakasira kapag nagkaroon ng alyansa sa pagitan ng kampo ni Mayor Robredo at ng Pangulong Marcos? Siyempre po, tatanungin kami, bakit kayo nakipag-alyansa? Alam niyo naman, palulusutin niyo ba yung mga nangyari na yan, 1.45 trillion na pinakamalaking korupsyon na nangyari sa ating bansa. At ang mangyayari po niyan, ang magiging papabor yan kay Vice President Sara dahil sasabihin ng mga tao, siyempre, tinolerate niyo yung trillion, ito namang isang issue lang dito, 125 million. Di ba? So baka siya pa ang maging tunay na oposisyon. Samantalang po ngayon, walang problema ang Liberal Party, walang problema ang genuine na opposition sapagkat pinakita na walang issue ng katiwalian kay Vice President Leni at nakita rin yung kanyang maayos na pamamahala bilang mayor. Very quickly po, mayroon na po bang effort para kumbinsihin si Mayor Robredo at sino kayang kukumbinsi sa kanya na tumakbo? Palagay ko po marami naman yung nagtatangka. Maging palagay ko po yung simbahan ay nagtatangka na siya ay kumbinsihin. Pero ako po naniniwala, alam niyo naman kami na hindi naman namin hawak yung aming buhay dahil kaming kailangan po namin sumagot sa tamang panahon sa tawag ng bayan. Kaya naniniwala po ako na pagka tumawag ang bayan, hindi makakatanggi si Vice President. Mapunta naman po ako dito sa issue kay Bersamin. Hinamin niyo po si dating Yusek Adrian Bersamin na pabulaanan yung aligasyon ng text messages nila ni Pangulong Marcos tungkol sa flood control projects. Nakausap niyo na po ba siya? Sino po ang nagsabi? Si Adrian Bersamin po, si Yusek Bersamin. Hindi ko po narinig na yun ay pinabulaanan niya dahil lang na nagsalita po si Congressman Tino February 9. Kahapon po, February 18, wala pa po akong narinig. Ewan ko lang ngayon. Pero alam nyo, yan po ay nanggaling naman kay Congressman Libiste na pinabasa sa amin. 5 kaming kongresista na nakabasa dyan at nakita namin yung video na nasa bahay siya ni Congressman Libiste para gumawa ng affidavit. So, hindi ko po alam kung pinabulaanan niya. Pero para sa inyo po, gaano po kahalaga ang issue ito para masagot niya mismo? Kailangan po talaga imbestigahan. Dahil yun nga po sa Blue Ribbon, yung 2 katiwala lang sa bahay na binarinig lang na Romualdez, inimbestigahan na, pinatawag na. Ito pa kayang mga kabinete na matagal na sinasabi ni Senator Lacson na kailangan na may kinalaman sa bilyong-bilyong mga anomalya at tinanggal sa katungkulan, dapat imbestigahan. Bakit tinanggal? Kung walang kasalanan. Abangan po natin kung ipapatawag siya sa mga pagdinig. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Salamat po. Salamat. Yan po si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Nag-walkthrough si EDSA People Power Monument ang mga otoridad at mga grupong magsasagawa ng trillion peso March 3 sa susunod na linggo. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, tinatayang nasa 20 to 50,000 nga ang pinaghahandaang bilang ng mga tao na posibleng dumalo sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power. Ito nga ang naging pagtataya ng Department of Public Order and Safety ng Quezon City base sa kanilang preparasyon. Kanina nga ay nagsagawa ng coordination meeting ang mga magsasagawa ng programa sa EDSA People Power Monument sa pangunguna ng apo ni Cory at Ninoy Aquino na si Kiko Aquino D ng Buhayin ang People Power Campaign Network, Judy Miranda, Secretary General ng Partido Manggagawa, Retired Police General Elmo San Diego ng QCD POS at MMDA GM
Nicolas Torre III. Nag-walkthrough din sila sa White Plains Avenue kung saan inaasahang ilalagay ang stage ng programa pati na sa mismong People Power Monument. Sabi ni San Diego, tanging dito lamang sa People Power Monument nagbigay ng permiso ang Quezon City Hall para sa pagdiriwang ng EDSA People Power Revolution. Kaya naman ang security forces na raw ang bahala sakaling sumabak ang mga walang permit o magsasagawa ng programa sa ibang bahagi ng EDSA. Hapon ng February 25 ang main program sa White Plains Avenue na malapit sa panulukan ng EDSA. Tinagurian itong trillion peso March 3, tayo ang People Power. Alas 6 ng gabi naman ay magkakaroon ng misa sa EDSA Shrine na pangunguna ni Archbishop Soc Villegas. Kaya apila ni Aquino D mula People Power Monument dumaan sa bangketa ng EDSA para makarating sa EDSA Shrine para hindi naman magkaproblema ang trapiko sa kahabaan ng EDSA. Sabi ni Torre, titiyakin nila na magiging maayos ang daloy ng trapiko, katuwang daw ng MMDA ang QCD post. May permiso para sa rally ang trillion peso March 3. Ani Aquino D, pwede namang sumama sa kanila ang ibang grupo kahit pa nga ang mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte basta susunod sa patakaran na walang panawagan ng karahasan, walang panawagan ng sa sandatahang lakas at wala ring panawagan para ipagsak ang pamahalaan. So yan muna ang latest mula rito sa EDSA People Power Monument. Balik sa iyo, Con. Maraming salamat, Ian Cruz.